Mapagpalang araw sa inyo mga kalakbay. Ito po si Reverend Father Toto Galban at ito ang Hugot Kalakbay. Samahan niyo po ako na magdilay ngayong ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Divine Mercy Sunday at meron po akong tatlong mahalagang bagay na gustong bigyan ng halaga. Una, ang banal na awa ng Panginoon ay makikita po natin sa katauhan mismo ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ang banal na awa ng Panginoon ay magbibigay po sa atin ng bagong pag-asa. Pangatlo, ang banal na awa ng Panginoon ay magbibigay po sa atin ng kapanatagan sa buhay. Una, ang pinakakongkretong imahe ng banal na awa ng Panginoon ay matatagpuan po natin sa katauhan mismo ng kanyang bugtong na anak. Ang awa ng Panginoon ay hindi lang salita. Ito po ay may kaakibat na gawa. At ito nga, pinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak sa lupa upang ang tao ay matubos sa kasalanan. Dahil ito sa awa at pagmamahal ng ating Panginoon. Ang awa dapat may kalakip na gawa. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Yesus at buong buhay niya. Ipinadama niya sa atin ang banal na awa ng ating Panginoon. Nagpagaling siya ng may sakit, nagpalayas ng demonyo, pinakain ang mga nagugutom, pinatawad ang makasalanan. Lahat ng ginawa niya ay pagpapakita ng banal na awa ng Diyos. Ang banal na awa ng ating Panginoon ay patuloy pa rin po nating nadarama sa mga taong ginagamit niya. Gumagamit siya ng tao para maipadama niya sa atin ang kanyang awa, ang kanyang pagmamahal. Kaya naman po mga kapatid, sa mga simpleng mga pamamaraan, pwede rin tayong makatulong upang maipakita natin ang ating awa sa mga tao. Kaya sa maliliit na ating mga gawa, malaki ang ating magagawa. Pangalawa, ang banal na awa ng Diyos ay magbibigay po sa atin ng bagong pag-asa. Bagong buhay, ika nga, bagong pagkakataon para itama natin ang ating mga pagkakamali na nagawa sa buhay. Sa ating nga pong mabuting balita ngayon, ang mga alagad ni Jesus ay nakadama ng banal na awa ng Diyos. Binigyan ni Jesus ang mga alagad niya ng pagkakataon para itama nila ang kanilang pagkakamali na nagawa sa buhay. Hindi sinisi ni Jesus ang kanyang mga alagad sa pagtalikod nila sa kanya. Bagkos ay binigyan pa ni Jesus sila ng pagkakataon para itama ang kanilang pagkakamali at ipahayag ang bagong misyon. Kaya huwag po tayong mawawalan ng pag-asa kung meron man po tayong nagawang pagkakamali sa buhay. Ang banal na awa ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa upang maitama natin muli ang ating mga pagkakamali. At makikita po natin ito, mararamdaman po natin ito sa sakramento ng kumpisal. Sa sakramento ng kumpisal, ating madadama ang banal na awa niya na hindi niya tayo sinusumbatan sa ating mga nagawang kasalanan. Bagkos ay pinapatawad niya tayo at binibigyan niya tayo ng pagkakataon para magbagong buhay. Napakaraming tao po ang ayaw nang magpatuloy sa buhay. Napakaraming tao ang gustong mag-suicide, gusto nang kitilin ng kanilang buhay dahil sinisisi nila ang kanilang sarili dahil sa kanilang mabigat na pagkakasala. Kahit ano pang o gaano pa kabigat ang pagkakasalang nagawa mo. Kung ikaw ay hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, magsisisi sa iyong mga nagawang kasalanan at mga ngakong hindi na muling magkakasala muli at babaguhin mo na ang buhay mo sa sakramento ng kumpisal, ikaw ay mapapatawad ng Diyos. Mararamdaman mo ang banal na awa niya kapag tunay ang iyong pagsisisi sa iyong mga nagawang pagkakasala. Panibagong buhay, yan ang may dudulot sa atin
ng banal na awa ng Diyos. At matatagpuan po natin ito sa sakramento ng kumpisan. Pangatlo po, ang banal na awa ng Diyos ay maghahatid sa atin ng kapanatagan ng ating kalooban. Tignan niyo po pagkatapos natin mangumpisal, ramdam na ramdam natin na tayo'y pinatawad ng Diyos. At syempre, kapag alam natin na tayo'y napatawad na sa ating mga nagawang kasalanan, dun lamang tayo matatahimik. Dun lamang tayo magkakaroon ng kapayapaan sapagkat alam na natin na tayo ay humingi na ng tawad at tayo ay napatawad na sa ating mga pagkakasalang nagawa. Mapapanatag po ang ating kalooban kung alam po natin na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Maraming mga tao ngayon ang hindi panatag ang puso. Maraming tao ngayon ang malungkot sa buhay. Kahit meron silang pera, kahit kaya nilang bilihin kung anong gusto nila, sila ay malungkot pa rin. Ang puso nila ay empty pa rin. Bakit? Kasi ang kaligayahan, mararamdaman mo yan kapag naramdaman mo na ang awa ng Diyos sa buhay mo. Kapag meron kang Diyos sa puso mo. Sabi nga ni Britney Spears sa kanyang kantang Lucky, she's so lucky, she's a star, but she cries in her lonely heart, thinking, if there's nothing missing in my life, then why do these tears come at night? Bakit malungkot pa rin siya kahit sikat na siya? Diba? Sapagkat kung wala tayong Diyos, ano pa mang merong tayong mga material na bagay, kapag walang Diyos, empty pa rin tayo. Dahil ang Diyos lang ang magpupuno sa ating pusong naghahanap ng pagmamahal. Hindi po tayo magiging masaya. Ang puso natin ay kulang na kulang pa rin. Kahit anong ilagay natin dyan na mga material na bagay, kung wala naman tayong pagmamahal sa Diyos, kung hindi natin mamahalin ang Diyos, kung hindi natin mararamdaman ang banal na awa ng Diyos, ang puso natin ay mananatiling kulang. Kung gusto mong sumaya ang buhay mo, lagyan mo ng puwang ang Diyos sa puso mo. Muli, 3 bagay ang iiwan ko sa inyo. Ngayong pinagdiriwang natin ang banal na awa ng Diyos. Una, makikita po natin ito sa katauhan mismo ni Jesus. Pangalawa, ang banal na awa ng Diyos ay magbibigay sa atin ng bagong pag-asa, ng bagong buhay. Pangatlo, ang banal na awa ng Diyos ay maghahatid sa atin ng kapanatagan ng ating kalooban, ng ating mga puso. Maraming salamat sa inyo mga kalakbay. Naway may natutunan po kayo ngayong araw na ito. Muli, ito po si Reverend Father Toto Galban at ito ang Hugot Kalakbay, ang hugot ng mga naglalakbay sa hamon ng buhay. God bless!